Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaking pasasalamat sa ating karpintero at yung kanyang assistant na dalawa. Nakatulog ng isa. Yung Nalagyan ng mata ko eh. Alhamdulillah, mashallah, magdamag, hindi po sila natulog pero natapos naman po yung trabaho bago nag 9 AM. Inshallah, kunting ano na lang, lagyan na lang ng foam at ready to go na tayo inshallah. So, tulad ng ating nakasanayan, tayo po ay magta-translate ng khutbah sa abot nating makakaya. No? Dahil isa rin kami sa mga walang tulog. Okay? Ang ating mahal na imam ay nagbigay ng kanyang paalala sa araw na ito tungkol sa napaka-importanting historical na pangyayari sa history ng mga Muslim at ng Islam. Ito yung digmaan na nangyari between sa katotohanan at sa kamalian. Nilusob ng mga di mananampalataya ang mga Muslim at nag-meet sila sa lugar na kung saan ang tawag ay Badar. Sabi ng iba, marami tayong mga aral na mapupulot sa pangyayaring ito. Unang-una, ang aral sa ang tagumpay ay mangyayari lamang kapag ikaw ay humawak sa katotohanan. So hindi tayo pwedeng matulad dun sa oligarchs or kung saan nakakarami. Dun tayo. Bagkus kung saan yung katotohanan, dapat yun ang ating tayuan. No? Maging kaibigan man natin, maging may pabor man tayong hinihingi sa kanila, ang unang lesson, sabi ng ating imam, always tayong tumayo dun sa katotohanan. Walang ibang resulta ang pagtayo natin sa katotohanan, kundi kabutihan. Pangalawa, sabi ng imam, sa mga lessons na matutunan natin sa digmaan na yun, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating ng lugar, siya ay kumonsulta sa kanyang mga kasamahan. Kung ikaw diniklara bilang propeta ng tagapaglikha, kinikilala ka at nirerespeto ka ng tao, at ibinaba mo yung sarili mo at kinonsult mo yung kasamahan mo, hindi po ba napakaganda ng pagbibigay respeto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga niyang kasamahan? Aral para sa atin, kahit padre tayo de pamilya, hindi po pwedeng lahat ng gusto natin ang siyang masusunod. Kinakailangan natin ikonsulta sa ating mga asawa. Ano sa palagay mo? Hindi naman lahat ng sasabihin niya ay susundin natin. No? Pero hindi rin masama na tayo ay kumonsulta para magkaroon tayo ng mas malawakan na pangunawa sa sitwasyon. Minsan yung mga kalalakihan ang iniisip, magtatagal lang yan, madidelay lang ako. Kausapin mo dahil once kinakausap mo yung asawa mo o kung sino man yung nasa
uh, under sa'yo para mo silang binibigyan ng respeto. Mahalaga yun. Sabi nila, if you want to gain respect, you have to give respect to others. So, lesson para sa atin, kumonsulta tayo. Kapag tapos na ang lahat ng ating pagkukonsult, saka tayo kumonsulta dun sa pinaka taas. At mag-continue tayo ng ating journey. Magtatawakkal tayo, ipapaubaya natin kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos natin gawin lahat ng iba't ibang kadahilanan. Okay? Lesson number 3, yung dua. Never underestimate the power of dua. Sa pinaka-worst na makikita nating kalagayan ng ating mga propeta na bilang aral sa atin, isa-isa sinasabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga modelo, si Propeta Abraham humingi ng dua sa oras ng pangangailangan. Si Propeta Noah, si Propeta Moises, si Propeta Jesus, lalong-lalo na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya alam po natin, meron po tayong mga taktika, meron tayong mga diskarte sa buhay. Pero meron po talagang mas nakakaalam. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, baka meron tayong gusto na hindi ikabubuti sa atin. At baka meron tayong ayaw, siya yung makakabigay ng mabuting resulta para sa atin. Asa an tuhibbu shay'an fahuwa syarrul lakum. So, wag po natin maliitin. Wag nating i-underestimate ang power of dua. Si Propeta Nuh, Propeta Yunus, nasa loob siya ng balyena. Sino bang makakapagsalba sa inyo? Diba? Kadiliman, walang makikinig sa iyo eh. Okay lang kapag nahihirapan ka, wala kang pera, bibigyan ka. Eh kapag nasa loob ka ng balyena, kahit sumigaw ka ng sumigaw, walang makakarinig sa iyo. Pero dahil tulad ng mga lessons na nakuha natin, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Kami ay mas malapit sa Kanya kaysa sa jugular veins niya. Hindi ito. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung pinaka nararapat para sa atin. Baka mukhang negatibo para sa ngayon, pero meron pong mga sitwasyon na akala natin negatibo sa bandang huli. Natutuwa tayo at nangyari yun. Tama? Pang-apat, ang role na hindi dapat natin kinakaligtaan. Level up kagad. Okay. Magpatuloy natin. Napakalaki po ng role nakita po natin sa pangyayari na ginampanan ni na Hamza, ni na Ali, kung paano sila tumayo upang sugpuin yung di makatarungan na pamamalakad ng kanilang kalaban.
So, meron tayong maayos na mga kasamahan, pero para sa success, kinakailangan din natin ng strong na leader. No? Hindi po pwedeng puro tayo mga bataan, hindi rin pwedeng puro tayong mga leader. No? Kailangan natin magtulungan at kailangan strong yung ating leader. At sa pangyayaring ito, sabi ng ating imam sa mga learnings natin, yung pagsusumikap nila. Isipin nyo, nangyari po ito 1,400 years ago sa buwan ng Ramadan. Nakipagdigma ang mga Muslim. Fasting sila. Yung mga pagsusumikap nila to the highest level. Tayo, konting galaw lang, nagre-reklamo na tayo. Pero ang mga nauna sa atin, bilang mga modelo natin, yung kanilang pagsusumikap, kahit yung kanilang kayamanan, kahit yung kanilang mismong mga buhay, ay iaalay nila for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang inalay natin? Na napaka-dear para sa atin. No? Yung mga egos natin, kamusta? Sa buwan ng Ramadan, ito ay buwan kung saan tayo ay dapat nagsusumikap na maging mabuting mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sikapin po natin, may natitira pang mga araw. At on that note, parating na ang last 10 days kung saan inihigpitan na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang pagsamba na pati yung kanyang pamilya iniutusan niyang magsamba. Sinasama niya, ginigising niya, no? So